Hello everyone, I'm Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, Bishop Salian. The program like is share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat mga viewers natin, listeners dito po sa Bishop Salian sa Facebook. Ang kapayapaan at habagi ng Diyos ay suma sa atin, sumagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Ito Believers of Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, mga kapatid, sa bawat araw, ito po ay ating ginagawa. Sa lahat, magpasalamat tayo sa Panginoon, haleluya, sa kanyang kabutihan. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos sa bawat araw na ating pamuhay, sa ating paggising ay malusog na katawan, hininga. Ito po ay galing po sa Panginoon, lahat po ng bagay na ating nakamtan ay galing po sa Panginoon. Kaya mga kapatid, pasalamatan natin ng Diyos, huwag natin hayaan na ang mga panahon na titira sa buhay natin ay masayang lang po. Tandaan po natin na habang buhay po tayo may pag-asa, is Ecclesiastes Banata Siyam, Talata 4, na habang buhay pa tayo may pag-asa. So tandaan po natin na ang kaligtasan na ito ay nakahanda na po para sa atin, sa ating pagsanlibutan, na pasabayan na tayo ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sinabi po na sa Pablo is Philippians chapter 1 in verse 23, na kapag ako ay alis sa katawan, nasabayan ako ng Panginoon. Sabi ni Apostol Pablo, may dalawang pagtalo-talo sa loob ko. Nais ko ng pumanaw sa katawan na ito, makapiling ko na si Kristo. So yan mga kapatid, ang sinabi ni Apostol Pablo, kasi ito mas malaga na maalis na tayo sa katawan para po na makapiling si Kristo, kasi ang salibutan po ng kabagabagan, mga pagsubok, suliranin sa buhay. Subalit, ayon po sa kalooban ng Diyos ay mangyari nawa sa atin. Tanda po natin, bago pa tayo pinanganak sa libutan, ay talagang tayo po mayroon na pong kabahagi sa karya ng Diyos. Kaya huwag natin hayaan na ang plano ng Diyos ay, mga kapatid, baliwalain natin. Paghayaan na dahil po sa ating sariling kagustuhan na hindi matupad ang plano ng Diyos sa atin. Kasi kung mag-Israel tayo, so sinasalungat po natin ang plano ng Diyos. Kaya masunodin lang po tayo sa kanyang mga salita, dahil po ang pagsunod ng salita ng Diyos, ito mga kapatid, pinakamalaga para po na hindi po tayo maparusahan. Dahil ang sinabi ng Banal na Aklat sa Mateo chapter 7:21, na hindi lang tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapasok sa kanilang langit. Yung tumutupad lang ng kalooban ng aking Ama na sa langit. Kaya, kung kaligtasan ang nais natin, buhay na malanggang, kailangan maging masunurin tayo sa Panginoon. Huwag tayong, mga kapatid, maging suwail. Huwag natin labagin ang kalooban ng Diyos, dahil po ang parusa sa mga tao po yan na mga lumalabag ng utos ng Diyos. 1 John 3 verse 4, na ang kasalanan paglabag sa utos ng Diyos, sapagkat ang paglabag ng utos ng Diyos ay kasalanan. Now, alam natin sa verse 8, chapter 3 verse 8 sa 1 John, na ang makasalanan ay kampo ng dyablo. So mga kapatid, huwag naman sana na maging kampo tayo ng dyablo, kundi dapat maging masunurin tayo sa ating Panginoon, dahil po yun ang purpose na parito po ang anak ng Diyos para bawiin tayo sa kapangyarihan ng kamatayan. Ito po ang dyablo na nag-udyok ng isipan ng tao para po na suwain kung labagin ang kalooban ng Diyos. Yun lang po ang sinabi ng Banal na Aklat, Ephesians chapter 2 verse 2, na namuhay tayo magkamundo, sakop tayo sa kapangyarihan ng Satanas, ang espiritu na kumikilo sa puso ng tao upang hindi masunod ang kalooban ng Diyos. So wala tayong masisi kung matigas man tayo, dahil ang dyablo po ang naghari sa ating puso. Pero huwag hayaan na maghari po ang dyablo sa puso natin, dahil ang impyerno nakahanda para po sa mga taong suwail. So bakit naging suwail ang tao? Pinagharian ng dyablo. So gahayaan na ang dyablo po ang pagbigyan natin. Kasi kahit na po kung pinagharian tayo ng kasalanan, ay napakinggan pa rin natin ang salita ng Diyos. Hindi man tayo naging bingi dahil po sa ating pagkakasalanan, nakarinig pa rin tayo. Kasi yung po ang purpose na kahit nakagawa tayong kasalanan,
na ibalik tayo ng Panginoon sa Kanyang presensya, sa Kanyang harapan. Kasi yun po ang sinabi ni Apostol Pedro sa 1 Peter chapter 3:18, na alam natin si Kristo walang kasalanan at namatay siya dahil sa ating kasalanan. Siya na walang kasalanan ay namatay sa ating mga tao na makasalanan upang iharap tayo sa Diyos dala ating katawan. So yan mga kapatid, ang purpose na matay siya sa taas ng cross dahil po na bawiin niya ang kasalanan ng tao mula kay Adan at saka si Eva, na talaga nanaig po ang dyablo dahil po sa ginawa ng dyablo sa tao, na ito talaga ay dinaya niya sa pamamagitan ng kahoy, na yung kahoy na yan na binigay ng Panginoon kay Adan ang babala na huwag kakain ng bunga na yung kahoy na yon, pero nakakain si Adan, si Eva dahil po sa dyablo. Kaya ngayon mga kapatid, alam naman natin ang Biblia, nandito po ang salita ng Diyos na tuturo sa atin ng tama, at nandito rin ang gawa ng dyablo kung paano niligaw niya ating ninuno. So, mabasa natin yan sa Genesis chapter 3 verse 4 up to 5. Ang salita po ng Diyos, ang sabi ng dyablo, hindi kayo mamatay. Sa verse 5, sapagkat alam ng Diyos na sa oras kakain kayo, mabuksan ang inyong isipan at makakaalam kayo ng mabuti at masama at matutulad kayo ng Diyos. So yun po ang naisipan ng babae, na pangako ng dyablo, hindi ka mamatay, kaya kumain ang babae ng bunga ng kahoy na yan at patay talaga tayo ngayon dahil po sa ganyan na paraan ng dyablo, na talagang nalinlan niya ang tao sa pagitan po ng kanyang karunungan na hindi ka mamatay. So baliktad po. Ang sabi ng Genesis chapter 2 verse 17, sa oras kakain kayo ng bunga ng kahoy na yan, tiyak mamatay kayo. Pero ang dyablo, hindi ka mamatay. So doon po, naglaban-laban po, no? Ang kaharian laban sa kaharian. Ang dyablo po ay nilila po niya ang tao na ginawa ng Diyos. Ibig para tayo sa kaharian ng Diyos, napunta po, mga kapatid, ang tao sa dyablo dahil nanaig po ang dyablo noon pa man. Kaya ang purpose, naparito po ang Panginoon Kristo para bawiin tayo sa dyablo na siyang kasalanan, kapangyarihan ng kamatayan. Yan mga kapatid, sa Hebreo chapter 2 verse 14. Now, dahil ang tao, anak ng tao, tinawag na anak ng Diyos, naging tao din si Jesus. At sa pitang kanyang kamatayan sa cross, daigin niya ang kapangyarihan ng dyablo na siyang kamatayan. Kaya lahat ng isa kay Adan, mamamatay. At tayo naman isa kay Kristo, mabuhay tayo muli. So yun po ang pag-asa natin sa bawat araw. Sana mga kapatid, huwag tayo magpalinlan sa libutan. Kailangan tayo magpatuloy. Ano talaga ang dapat natin gawin? So tanda natin Biblia, ginagamit ng dyablo para magliligaw ng tao. Ito din ginagamit ng Panginoon ng Biblia para turuan tayo ng tama na pamuhay, para makapunta tayo sa kanyang kaharian. Subalit, kung hindi tayo maigmat, tulad ng sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 10 verse 16, na magmaigmat kayo tulad ng ahas, ngunit magiging malumo kayo tulad ng kalapati. So, alam natin ng ahas, yun po ang dyablo. Now, kung malamangan tayo ng ahas, talo tayo. So, kung anong kaigmat ang ahas, kung anong karunong ahas, mas dapat mas marunong tayo. Para po na, alam natin, ito'y gawa ng dyablo. Pero kung wala tayong karunungan, matalo tayo ng dyablo. Kaya sabi ng Panginoon, pinadala kayo sa gitna ng mga lobo. Pero magmaigmat kayo tulad ng ahas at maging malumo kayo gaya ng kalapati. So, may karunungan tayo sa ginamit nating karunungan sa tamang paraan. Hindi kayo may karunungan tayo nung mataas na po tayo. Hindi pwede. Yun po ang galaw ng dyablo, na may karunungan na mataas. Ang dyablo nga gusto niya overpoweran ang Diyos, pero hindi talaga makaya kasi mas makapangyarihan ang Diyos Ama natin at naglingkuran. Kaya mga kapatid, mag-ingat po tayo. Hindi pa huli ang lahat. Maraming paraan ang Diyos paano tayo matuto, paano tayo magkaroon ng pag-asa ng kaligtasan. Kaya hanggang buhay pa tayo ngayon, tinuruan tayo ng Diyos sa tamang pamuhay para po na huwag tayo magdalawang isip na lumapit sa Panginoon at maglingkod tayo na dapat. Kasi ang lingkod lang po ang nakasulat, ang pangalan sa aklat ng buhay. So, kung maglingkod tayo, tulad ng sabi sa Pablo sa Filipos 1:4 at sa 3, na sinabi sa Filipos din niya sa 1:23, na ito mga kapatid na nais niya pumanaw, makapiling si Kristo.
Pero hindi pwede mga kapatid na manguna tayo sa plano ng Diyos. So ang plano ng Diyos ang ating sundin. Gustuhin man natin alis na, pero ayaw pa ng Diyos tayo alisin sapagkat gagamitin tayo ng Diyos, gagamitin tayo ng Panginoon sa tamang pamumuhay at saka marami pa tayong matutunan, marami tayong maakay sa Kanyang kaharian. So yung mga kapatid, ang ating kalagayan na sana mga kapatid huwag tayo manood ng pag-asa, patuloy tayo manampalataya at magpagamit tayo sa Panginoon, maglingkod tayo. Kasi kung maglingkod tayo, masulat po ating pangalan sa aklat ng buhay. Now, at lingkod tayo, gusto ng Diyos na doon tayo sa pagliligtas makasama. Kaya, gusto ng Panginoon, makaisa tayo sa Kanyang kamatayan sa krus para maisa tayo din sa Kanyang pagparito. Na marami, kanya-kanya naman tayo reliyong, kanya-kanya tayong panampalataya at marami talaga ang tagapagturo. Pero dapat mga kapatid, alam natin, ating sinusunod, ito ba talaga ay galing sa Espiritu ng Diyos o galing ba ito sa Espiritu ng Diablo? 1 John chapter 4, verse 1 at 2, na subukin ninyo ang bawat Espiritu. Ito ba Espiritu ng Panginoon o Espiritu ng bulaang propeta? Sapagkat marami nagsilitawan na ngayon sa salimutan ng mga bulaang propeta. Kaya ang aral mga kapatid, ating sinasaliksik ito, ating inunawa, para po na talagang hindi masayang ang panahon habang nabubuhay tayo sa limutan. Kaya nais ang Panginoon talagang maligtas ang lahat ng tao. Sa 1 Timothy chapter 2, verse 4, nais ng Diyos lahat ay maligtas at makakaalam ng katotohanan. So yung pong katotohanan palaya po sa atin. Na minsan ngayon, alipin tayo ng reliyon, alipin tayo ng sama, alipin tayo ng doktrina, alipin ng tunin, tradisyon. Pero habang na wala pa tayo sa katotohanan, yun pong dahilan na alipin tayo. Yung tradisyon na wala po sa Biblia, alitong tunin na wala sa Biblia, o itong mga gawain natin na wala na po sa Biblia. Bakit? Wala na alam katotohanan. Pero kung nasa katotohanan, tiyak na malaman natin katotohanan at dahil diyan mapalaya tayo sa samahan, relihiyon, tradisyon, doktrina. Ito minsan mga kapatid na pinagtataluhan. Hallelujah, na mga tao na salita ng Diyos talaga ay minsan po binago. May mga tao talaga na binago po ang salita ng Diyos at yung dahilan niya hindi maiwasan magdiskasyon, mag-debate. Kasi pagbasa mo dito sa Biblia, iba sa kanila. So, revise na po. Ibig sabihin, revise na po nila ang Biblia at yan ang mga kapatid ang dahilan na minsan hindi maiwasan ang diskasyon. Kung away-away, nagka-misunderstanding talaga, hindi magkapareha ang pangunawa at yan dahilan na para magsapakan na, para po ibadilin niya talaga maganda sa paningin ng Diyos. Pero huwag natin hayaan na ganoon na lamang ating pag-asa na yan. So malaga mga kapatid na magpatuloy tayo. Magpagamit tayo sa Panginoon, maglingkod ng tapat, kasi ang manatiling tapat ng iwa, kasi ang maniligtas. Ngayon po mga kapatid, ang pangalan natin nakasulat sa aklat ng buhay, kung maglilingkod tayo sa Panginoon, may takot, may paggalang. Kasi doon tayo masulat lang kung magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Kasi ang pagkatakot sa Diyos, yun ang pagsunod ng Kanyang mga salita. Kaya huwag hayaan na itong panahon natitira po sa atin na hindi mapakinabangan. Tanda po natin, habang buhay, may pag-asa po. Yan po yung sinabi ng Biblia, mga kapatid, na habang buhay pa ang tao, may pag-asa. So yan mga kapatid, dapat natin malaman na sana po ang ating pamuhay ngayon sa salimutan, maging karapat-dapat po tayo. Huwag hayaan na ito mga salita ng Diyos na ating napakinggan ay masayang lang po. Tanda po natin, habang buhay pa tayo may pag-asa, kaya dahil sa pag-asa na ito, ay nagkaroon tayo ng pagkataon na talagang magpatuloy tayo sa paglilingkod. Huwag hayaan na natitirang buhay natin sapagkat pandalian lang po, kapatid. Pandalian lang po ang buhay natin sa salimutan. Hindi pa tayo magtatagal. Kahit gaano ating kayamanan, karami, pira, ang kamatayan natin, hindi mabili at hindi mabayaran. Di ba sinabi sa Mateo 16 and verse 26, ano ang mapala ng tao? Maangkin ang buong sanlibutan, mapahamak naman ang kanyang buhay. So wala po tayong magawa. Kung ano man ang ating nakamtan ngayon, galing lang po sa Panginoon yan. At huwag tayo magpadaig
no? Huwag tayo magpadaig sa masama. Hindi na kailangan natin malaman kung ano ang nararapat bilang Kristiyano. Hallelujah. Yan po ang dapat natin gawin. Kasi mahirap na, mga kapatid, na masayang lang po ang mga salita ng Diyos na ating napakinggan. Sana po palagaan natin itong salita ng Diyos. Ano man ang mangyari sa sanlibutan na ito, ay dapat magpatuloy tayo sa paglilingkod, magpatuloy tayo magpagamit sa Panginoon para ating pangalan hindi mabura sa aklat ng buhay. Dahil sa Pahayag chapter 3 verse 5 na ang mananaig lang ang dadamitan ng puti at hindi mabura ating pangalan sa aklat ng buhay. So yan mga kapatid, siguruhin lang po natin na sana po itong pag-asa natin ng kaligtasan ay sana po ay makamtan talaga natin ang pag-asa na ito. Dahil ang sanlibutan, alipin po ng kapangyarihan ng Diablo, 1 John chapter 5 verse 19. No? So, balit, na tayo mga anak ng Diyos, huwag tayo wala ng pag-asa. Hallelujah. Yan mga kapatid na ating gagawin. Huwag wala ng pag-asa. Dapat natin isagawa kung ano ang kalooban ng Diyos. Kasi mahirap na mga kapatid, umaasa tayo na hindi pala natin makamtan ang ating nasahan. Kaya ating ginagawa, patuloy po tayo nag-aral ng Biblia at pinapangaral po natin ang aral na para po sa buhay na walang hanggan. Hindi po relihiyon. Ating pinapangaral dito ang salita ng Diyos. Paano po tayo magkamit ng buhay na walang hanggan? Paano po tayo manatiling tapat? So, manatiling tapat tayo, sundin lang po natin ang mga aral ng Diyos na binigay po sa atin para po na huwag tayo maligaw ng aral ng sanlibutan. Dahil kung wala sa atin ang aral ng Diyos, baka sinusunod natin ang aral po ng tao. So, maging sumpa po tayo dyan. Biblical po sa Jeremiah chapter 17 verse 5, isinumpa ko ang tao na lumayo sa akin at nagtitiwala sa tao. Mapalayo lang tayo sa Panginoon kung ang sinusunod natin aral ng tao. Pero kung aral ng Diyos ang sinusunod natin, mapalapit tayo sa Panginoon. Pero kung napalayo tayo sa Panginoon dahil pa sinusunod natin ang aral ng tao, mag-isumpa po tayo. Jeremiah chapter 17 verse 5. So tanapan tayo sa Matthew 26, 25 verse 41, kapatid, sa Mateo, na ang mga isinumpa sa apoy na hindi mamatay. Bakit sinumpa ang tao? Nagtiwala sa tao. Pero habang nasinunod natin ang kalooban ng Diyos, hindi po tayo sumunod ng tao. Pero kung mabaliwala natin ang utos ng Diyos, at sinusunod pala, malayo na po sa Biblia, so ibig sabihin, sinusunod na po natin ang utos ng tao. At dahil diyan, maparusahan po tayo. Yan mga kapatid, ibig sabihin. So huwag hayaan natin na parusa po ang ating kantungan. Kundi mga kapatid, sana po buhay na walang hanggang ang ating makamtan. So hindi pa uli ang lahat. Habang buhay pa tayo, may pag-asa pa po. Yun po sinabi sa Ecclesiastes kung mangaral, Kabanata 9, talata 4. Now, sana mga kapatid, nakatulong po sa atin ang mga video na ito. Ito po yung nagawa natin para na manatili po tayo maglilingkod, para hindi mabura ang pangalan natin sa aklat ng buhay. So, yan lang po ang pinakamahalaga, na wag natin tulog-tulugan ang pag-asa na ito. Wag tulog-tulugan ang biyaya ng Diyos na ito po ay nakahanda na po sa atin. Tandaan po natin hanggang sa mga araw na ito, ang Panginoon nagtuturo po sa atin na hindi po tayo maparusahan sa araw ng kanyang pagparito, mapalaya tayo, at magkaroon tayo ng pag-asa tungo ng kaligtasan. Yung mga kapatid, itong salita ng Diyos na ating pinapangaral, alagaan natin ito. Matili tayo maglilingkod hanggang kamatayan, kasi yan lang po ang basihan na mananaig tayo hanggang kamatayan na bilang isang lingkod, Christian, pastor, pari tagapagturo, manampalataya sa Panginoon. No, kamatayan lang po ang ating finishing line. Sabi sa Pablo sa 2 Timothy chapter 4 verse 6 up to 8.
Mistulan na ako ihandog sa dambalan ng Diyos, sapagkat dumating ang araw na aking pagpanaw. At sinabi niya sa verse 7, natapos ko na aking pagdalagan at iningatan ko aking panampalataya. In verse 8, mula ngayon, nakahanda na sa akin ang putong ng katwiran, na ito po mga kapatid, ang putong buhay na walang at ibibigay sa akin ng Panginoon ito sa araw ng paghukom. At hindi sa akin lang, sa lahat din naghihintay ng kanyang pagparito. Yan mga kapatid na inasahan natin, naghintay tayo, at dahil sa paghintay natin na yan, pinapatatag tayo ng Diyos. Diba sinabi ng mananakat, mga kapatid, sa 1 Corinthians chapter 1 verse 8, ang Panginoon ang magpatatag sa atin hanggang sa araw ng kanyang pagparito upang huwag tayong pagbikaan. So maraming salamat sa lahat ng mga viewers natin, listeners, dito po sa YouTube channel sa Facebook. Maraming kapayapaan, habag, biyan ng Diyos ay sumasa atin lahat sa pagitan ng ating Panginoon Kristo. Ito po yung lingkod kay Kristo Jesus, Pastor Lito Maca, Apostolic, Believers of Christ International. Sabi sa bawat isa, grace, mercy, in peace. Be with you as Jesus Christ. Amen.